Bago tayo magpatuloy sa ating banal na panalangin, nais ko po sanang hingan kayo ng isang maliit na tulong. Kung ang panalangin na ito ay tumimo sa inyong puso at nakatulong sa inyong espiritual na paglalakbay, mangyaring pindutin ang like button bilang tanda ng inyong suporta at pagpapala. Kung kayo ay nais na makatanggap ng mas maraming inspirasyon at banal na panalangin araw-araw, mangyaring mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell upang hindi kayo makaligtaan ng bawat mensahe ng pag-asa at kapayapaan mula sa Panginoon. Ibahagi po ninyo ang panalangin na ito sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kamag-anak na nangangailangan ng basbas at lakas mula sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagbabahagi, kayo ay nagiging instrumento ng Panginoon upang magdala ng liwanag sa mga pusong nasa kadiliman. At higit sa lahat mga kapatid, kung mayroon kayong kahilingan sa panalangin, maging anuman ito, sakit, problema sa pamilya, kahirapan sa buhay o anumang kalungkutan na inyong dinaranas, isulat ninyo ito sa comment section sa ibaba. Ipinangangako ko sa inyo na aking idarasal ang bawat kahilingan sapagkat alam kong ang panalangin ng isang matuwid ay may malaking kapangyarihan at bisa sa harap ng Diyos. Ngayon, maghanda tayo ng ating mga puso sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming makapangyarihan, sa pagbubukang liwayway ng bagong araw na ito, kami ay lumuhod sa inyong harapan upang ihayag ang aming mga puso na puno ng pagnanais na makatagpo kayo. Sa kadiliman ng gabi na lumipas, kayo ang naging aming ilaw. Sa takot na bumalot sa aming mga isipan, kayo ang naging aming sandata. Sa pagod na aming naramdaman, kayo ang naging aming lakas. Ngayong kami ay bumabangon mula sa aming mga higaan, nais naming ipahayag na walang ibang makapagbibigay ng tunay na kapayapaan kundi kayo lamang. Sapagkat ang mundong ito ay puno ng kaguluhan, puno ng takot, puno ng kawalan ng pag-asa, ngunit sa inyo, O Diyos, kami ay nakakatagpo ng kapahingahan na walang kapantay. Kayo ang Alpha at Omega, ang simula at wakas, at sa inyong mga kamay ay nakalagak ang bawat sandali ng aming buhay. Jesus naming mahal, kayong nagpakita ng pinakadakilang pag-ibig sa pamamagitan ng pagkakasakit sa krus. Kami ay dumating sa inyo ngayong umaga na may pagkilala na wala kaming karapatang lumapit sa inyong presensya kung hindi dahil sa inyong awa. Kami ay mga makasalanan na patuloy na nabibigo, mga lupa na walang halaga kung wala ang inyong biyaya, mga nilalang na nangangailangan ng inyong habag bawat segundo ng aming pagkabuhay. Ngunit alam naming ang inyong pag-ibig ay hindi nasusukat, ang inyong habag ay walang hangganan, at ang inyong katapatan ay nananatili magpakailanman. Kaya naman, sa umaga na ito, kami ay nagtitiwala na pakikinggan ninyo ang aming mga panalangin, natutugunan ninyo ang aming mga pangangailangan, at bibigyan ninyo kami ng lakas upang harapin ang araw na ito na may dignidad at pananampalataya. O Espiritu Santo, mangliliwanag ng aming mga isipan at tagapayo ng aming mga puso, pumarito kayo at puspusin ang aming pagkatao ng inyong presensya. Kami ay nais na maging mga sisidlan ng inyong kapangyarihan, mga instrumento ng inyong kapayapaan, mga saksi ng inyong pagmamahal sa lahat ng aming kakaharapin ngayong araw. Tanggalin ninyo ang lahat ng kadiliman sa aming mga isipan, ang lahat ng duda sa aming mga puso, at ang lahat ng takot na sumusugpo sa aming mga kaluluwa. Pukawin ang aming spiritualidad na para bang kami ay mga taong nabuhay muli mula sa kamatayan, na nakatagpo ng bagong direksyon, ng bagong layunin, ng bagong dahilan upang magpatuloy. Sapagkat sa inyo lamang, O Banal na Espiritu, kami ay tunay na nabubuhay at umiiral. Ama naming sa langit, kayo ang pinagmumulan ng lahat ng buhay at ng lahat ng kabutihan. Kami ay nagpapasalamat sa inyo
para sa pagkakataong makita ang araw na ito. Marami ang nakatulog kagabi ngunit hindi na nagising. Marami ang may plano para sa kinabukasan ngunit hindi na nila narating ang umaga na ito. Ngunit kami, sa inyong walang hanggang awa, ay pinagkalooban ninyo ng bagong pagkakataon upang maglingkod sa inyo, upang mahalin ang aming kapwa, upang maging gabay sa mga naliligaw, at upang maging liwanag sa mga nasa kadiliman. Hindi namin deserve ang lahat ng ito, Panginoon, ngunit dahil sa inyong kagandahang loob, kami ay binibigyan ninyo ng mga oportunidad na ito ng walang kondisyon. Kaya naman, sa buong kahinaan naming, kami ay nangungumpisal na kayo lamang ang karapat-dapat na purihin, sambahin at pasalamatan. Panginoong Hesus, sa pagsikat ng araw ngayong umaga, aming napapansin kung paano ninyo ginagabayan ang kalikasan upang sumunod sa inyong kalooban. Ang mga ibon ay umaawit upang purihin kayo. Ang mga bulaklak ay bumubuka upang ipakita ang inyong kagandahan. Ang hangin ay humihipan upang magdala ng sariwang simoy ng inyong biyaya. Lahat ng nilikha ay sumusunod sa ritmo na inyong itinakda, maliban sa amin na mga tao na madalas ay lumalaban sa inyong mga plano. Ngunit ngayong umaga, aming ipinangangako na kami ay magiging katulad ng kalikasan, masunurin, mapagpasalamat at laging handa na tuparin ang inyong kalooban. Gawin ninyo kaming mga instrumento ng inyong kapayapaan sa isang mundong puno ng hidwaan, ng pagtatalo at ng galit. O Diyos na walang hanggan, kayo ang siyang lumalang ng mga bundok at ng mga karagatan, ng mga bituin at ng mga planeta, ngunit higit sa lahat, kayo ang lumalang ng pag-ibig sa puso ng bawat tao. Sa umaga na ito, kami ay humihingi ng ganitong pag-ibig, ang pagmamahal na walang kondisyon, na walang hangganan, na hindi nauubos kahit sa gitna ng pagsubok. Nais naming mahalin ang aming mga pamilya na para bang sila ay inyong refleksyon. Nais naming mahalin ang aming mga kaibigan na para bang sila ay mga regalo mula sa inyo. Nais naming mahalin kahit ang aming mga kaaway upang ipakita na ang inyong biyaya ay lumalampas sa lahat ng aming pagkakaintindi. Turuan ninyo kaming magpatawad tulad ng inyong pagpapatawad sa amin. Turuan ninyo kaming magmalasakit tulad ng inyong malasakit sa sangkatauhan. Makapangyarihang Diyos, sa simula ng araw na ito, kami ay umaasa na ang inyong kapayapaan ay puno sa aming mga tahanan. Sa bawat sulok ng aming mga bahay, naway maramdaman ang inyong presensya. Sa bawat pag-uusap ng aming mga pamilya, naway marinig ang inyong tinig. Sa bawat desisyon na aming gagawin, naway sumunod kami sa inyong gabay. Maraming pamilya ngayon ang durog ang loob dahil sa away, sa hidwaan, sa kawalan ng pag-unawa. Ngunit kami ay naniniwala na ang inyong kapangyarihan ay sapat upang pagalingin ang anumang sugat, upang ayusin ang anumang sirang relasyon, at upang ibalik ang pagmamahal sa mga pusong naging matigas. Kaya naman, aming ipinapahayag na sa araw na ito, ang aming mga tahanan ay magiging mga santuwaryo ng inyong presensya. Panginoon, kami ay nakakaalam na ang araw na ito ay dadalhin ang sarili nitong mga hamon at pagsubok. Mayroon kaming mga trabaho na kailangan gawin, mga problema na kailangan solusyonan, mga tao na kailangan kausapin, at mga sitwasyon na kailangan harapin. Sa lahat ng ito, kami ay humihingi ng inyong karunungan upang malaman kung ano ang dapat naming gawin. Hindi kami umaasa sa aming sariling talino sapagkat alam naming na tayo ay limitado at madaling magkamali. Sa halip, kami ay umaasa sa inyo na siyang may perpektong pangunawa at walang limitasyong kapangyarihan. Gabayan ninyo ang bawat hakbang na aming gagawin, bawat salitang aming sasabitin, at bawat desisyon na aming pipiliin. Naway ang lahat ng aming ginagawa ay nakasentro sa inyo at naglalayong magdulot ng kaluwalhatian sa inyong pangalan. O Jesus na aming tagapagligtas, kami ay dumadalangin para sa mga taong nawalan na ng pag-asa. Sa mundo na ito,
Maraming tao ang nakaramdam ng pagkawala, nawalan ng trabaho, nawalan ng mahal sa buhay, nawalan ng kalusugan, nawalan ng direksyon. Ang mga taong ito ay naglalakad sa kadiliman, walang nakikitang liwanag sa dulo ng tunel, walang nararamdamang dahilan upang magpatuloy. Ngunit sa inyo, Panginoon, ang pag-asa ay hindi kailanman namamatay. Sa inyo, may kinabukasan para sa lahat. May bagong simula para sa bawat taong nais magtiwala. Kaya naman, ipinapahayag naming ang mga taong nawalan ng pag-asa ay makakatagpo ng bagong lakas sa inyo, bagong dahilan upang maniwala, at bagong direksyon upang sundin. Diyos ng kapayapaan, kami ay nananawagan sa inyo para sa mga bansang nasa kaguluhan. Sa maraming panig ng mundo, may digmaan, may terorismo, may karahasan na walang katapusan. Mga inosenteng bata ay namamatay, mga pamilya ay naghihiwalay, mga komunidad ay nadudurog. Ang kalungkutan ng mga taong ito ay umaabot sa langit, at kami ay naniniwala na ang inyong puso ay nadudurog din para sa kanila. Kaya naman, aming idinadalangin na ang inyong kapayapaan ay bumaba sa mga lugar na ito. Alisin ninyo ang mga lider na walang malasakit sa kanilang mga mamamayan. Alisin ninyo ang mga sistemang nag-aapi sa mahihina. Alisin ninyo ang lahat ng dahilan ng kaguluhan. At sa halip, maglagay kayo ng mga taong may takot sa inyo na may pagmamahal sa kapwa at may malasakit sa kapakanan ng lahat. Panginoon naming Jesus, kami ay dumadalangin din para sa aming simbahan, ang inyong katawan dito sa lupa. Naway ang simbahan ay maging tunay na saksi ng inyong pag-ibig at habag. Protektahan ninyo ang aming mga pari, mga obispo at lahat ng mga nangangasiwa sa espiritual na buhay ng aming mga komunidad. Bigyan ninyo sila ng karunungan upang mamuno ng may integridad. Bigyan ninyo sila ng lakas upang manatiling tapat sa inyo kahit sa gitna ng tukso. Bigyan ninyo sila ng pag-ibig upang maglingkod ng walang hinihinging kapalit. At kami naman na mga miyembro ng inyong simbahan, naway maging mga tunay na alagad na sumusunod sa inyong mga utos, na nag-iingat sa aming mga puso laban sa kasalanan at na patuloy na lumalaki sa aming pananampalataya. O Diyos na makapangyarihan, kami ay dumadalangin para sa aming mga sarili na maging mas malapit sa inyo. Maraming pagkakataon na kami ay nakakaramdam ng distansya mula sa inyo, hindi dahil kayo ay lumayo, kundi dahil kami ang lumayo. Kami ay nagiging busy sa mga bagay ng mundo, sa pera, sa katanyagan, sa mga kasiyahan na panandalian lamang. At sa proseso, nakakalimutan naming na kayo lamang ang tunay na nagbibigay ng kasiyahan na walang hanggan. Kaya naman, sa araw na ito, kami ay nangangako na ibibigay ang aming buong atensyon sa inyo. Nais naming marinig ang inyong tinig sa panalangin. Nais naming maunawaan ang inyong kalooban sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Nais naming maramdaman ang inyong presensya sa bawat sandali ng aming buhay. Panginoon, kami ay dumadalangin para sa mga taong may sakit, ang mga may physical na karamdaman, ang mga may mental na struggles, at ang mga may emotional na sugat. Alam naming na kayo ay may kapangyarihang magpagaling, sapagkat marami na kayong napagaling noong kayo ay naglalakad pa sa lupa. Ang mga bulag ay nagkaroon ng paningin, ang mga pilay ay nakapaglakad, ang mga may ketong ay naging malinis. At kami ay naniniwala na ang parehong kapangyarihang iyon ay nananatili hanggang ngayon. Kaya naman, ipinapahayag naming sa araw na ito, ang mga may sakit ay makakatanggap ng pagpapagaling, kung hindi sa pisikal na anyo ay sa espiritual na kapakanan na mas mahalaga pa kaysa lahat. Ama naming mahal, bilang pagtatapos ng unang bahagi ng aming panalangin, kami ay nais ipahayag ang aming lubos na pagsuko sa inyo. Kami ay walang ginawa para deserving ang inyong biyaya, ngunit sa inyong walang kondisyong pag-ibig, kayo ay patuloy na nagbibigay. Kaya naman,
Aming ipinapangako na ang araw na ito ay ibibigay namin sa inyo. Ang aming mga gawa, ang aming mga salita, ang aming mga isipan, lahat ay para sa inyong kaluwalhatian. Naway ang aming mga buhay ay maging mga awit ng pagpuri, mga daan ng inyong liwanag at mga instrumento ng inyong kapayapaan. At sa lahat ng aming gagawin, naway ang inyong pangalan ay laging luwalhati, parangal at papuri, ngayon at magpakailanman. Amen. Habang tayo ay nagtatapos ng ating banal na panalangin sa umaga na ito, nais kong magsalita sa inyong mga puso ng may lalim at katapatan. Ang panalangin na ito ay hindi lamang isang simpleng koleksyon ng mga salita. Ito ay isang banal na dalangin, isang tulay na nag-uugnay sa atin sa Diyos na makapangyarihan. At ngayong sandali, habang ang inyong mga puso ay puno pa rin ng presensya ng Panginoon, nais kong hilingin sa inyo ang isang mahalagang bagay. Kung ang panalangin na ito ay guminhawa sa inyong kalooban, kung ito ay nagdulot ng kapayapaan sa inyong espiritu, kung naramdaman ninyo ang kamay ng Diyos na humahaplos sa inyong mga sugat, mangyaring pindutin ang like button. Hindi ito simpleng aksyon lamang. Ito ay isang pagpapahayag ng pananampalataya, isang paraan upang sabihin sa mundo na kayo ay naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin. Sa bawat like na inyong ibibigay, ang mensahe ng pag-asa ay lalaganap, aabot sa mga taong nag-aalinlangan, sa mga pusong nasasaktan, at sa mga kaluluwa na nangangailangan ng liwanag. Kayo ay hindi lamang tumutulong sa channel na ito. Kayo ay nagiging kasangkapan ng Diyos upang magdala ng kanyang biyaya sa buong mundo. At mga kapatid, huwag ninyong itago ang basbas na ito para sa inyong sarili lamang. Ibahagi ninyo ang panalangin na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga pamilya, sa inyong mga kasamahan sa trabaho, at sa lahat ng taong inyong nakakasalamuha. Ipadala ninyo ito sa inyong mga grupo, sa social media, sa inyong mga komunidad, kahit saan man kayo makarating. Sapagkat alam ninyong maraming tao ngayon ang naghihirap. May mga pusong durog, may mga isipang nalilito, may mga buhay na parang wala ng direksyon. At sa pamamagitan ng simpleng pagbabahagi, maaaring kayo ang maging sagot sa kanilang panalangin. Maaaring ang video na ito ang magiging daan upang sila ay makabalik sa Panginoon. Kaya naman, huwag mag-atubiling ibahagi, sapagkat sa paggawa nito, kayo ay sumusunod sa utos ng Panginoon na maging liwanag sa madilim na mundo. Ngayon mga minamahal, nais kong anyayahan kayong lahat na magsulat ng inyong mga kahilingan sa panalangin sa comments section sa ibaba. Walang hiling na masyadong maliit o masyadong malaki para sa Diyos. Kung mayroon kayong sakit na kailangan ng pagpapagaling, isulat ninyo. Kung ang inyong pamilya ay nahahati, isulat ninyo. Kung kayo ay nahaharap sa kahirapan sa pananalapi, isulat ninyo. Kung ang inyong puso ay malungkot at walang kapayapaan, isulat ninyo. Ipinangangako ko sa harap ng Diyos na babasahin ko ang bawat komento at idarasal ko ang bawat kahilingan na may buong katapatan at pananampalataya. Sapagkat alam ko na ang Diyos ay nakikinig at Siya ay tumutugon sa mga puso na tunay na humihingi. At kung nais ninyo pong magpahayag ng inyong pananampalataya sa pamamagitan ng isang maikling mensahe, mangyaring isulat sa comments. Panginoon, sa umaga na ito ako ay nananalangin para sa isang himala, o kaya naman, naniniwala ako na ang Diyos ay gumagawa ng mga imposible. Ang mga salitang ito ay hindi lamang para sa inyo. Ito ay pagpapahayag ng kolektibong pananampalataya ng ating komunidad. At kapag nakita ng iba ang inyong mga testimonya at mga pahayag ng pananampalataya, sila ay magiging inspirado at ang kanilang sariling pananampalataya ay lalago. Mga kapatid, kung kayo ay baguhan pa lamang dito sa ating channel o kung kayo ay palaging nanunood ngunit hindi pa nag-subscribe,
Ngayon ang perpektong panahon upang mag-subscribe at i-activate ang notification bell. Sa pamamagitan ng pagsuskriba, kayo ay sumasali sa isang komunidad ng mga mananampalataya na sama-samang lumalakad tungo sa Diyos. Araw-araw, makakatanggap kayo ng mga panalangin na magpapalakas sa inyong espiritu, mga mensahe na magbibigay ng pag-asa at mga banal na salita na magdadala ng kapayapaan sa inyong mga tahanan. Hindi ito simpleng entertainment, ito ay espiritual na nutrisyon para sa inyong kaluluwa. At sa pag-activate ng notification bell, kayo ay sinisiguro na hindi kayo makakaligtaan ng kahit anong mensahe mula sa Panginoon na idadaan sa channel na ito. Nais ko rin pong ipahayag na ang channel na ito ay hindi lamang isang lugar sa internet. Ito ay isang banal na tolda ng panalangin, isang espiritual na kanlungan para sa lahat ng nangangailangan. Dito, walang discrimination, walang paghuhusga, walang kondisyon. Lahat ay tinatanggap, lahat ay minamahal, at lahat ay ipinagdarasal. Kung kayo ay nakakaramdam ng pag-iisa, tandaan ninyo na dito, kayo ay bahagi ng isang malaking pamilya na patuloy na nananalangin para sa isa't isa. Kung ang mundo ay tumalikod sa inyo, dito ay may mga kapatid na handang makinig at magdasal. Kaya naman, gawing inyong tahanan ng lugar na ito, bumalik kayo araw-araw, magdasal kasama natin at hayaan ng Panginoon na gumawa ng mga himala sa inyong buhay. At sa pagtatapos, nais kong ipahayag na ang Diyos na ating pinagsisilbihan ay tapat. Siya ay hindi nagbabago, hindi nag-iiba ang kanyang kalooban at hindi niya tayo pinababayaan. Kahit sa mga panahong tila wala tayong naririnig, siya ay nariyan. Kahit sa mga sandaling tila ang langit ay sarado, siya ay nakikinig. Kahit sa mga araw na parang walang pag-asa, siya ay nag-aayos ng lahat sa likod ng eksena. Kaya naman, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Patuloy na manampalataya, patuloy na manalangin, at patuloy na magtiwala na ang Diyos ay may pinakamahusay na plano para sa inyong buhay. Ngayon, bago tayo tuluyang magtapos, samahan ninyo akong manalangin ng Ama namin at Aba Ginoong Maria. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. Mga mahal na kapatid, na tipon tayo, magtitipon-tipon tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.